5 taon na ang nakalilipas nang bawian ng buhay ang ama ni Dolores. At makalipas lamang ang 1 taon, pumasok na agad sa pakikipagrelasyon ng kanyang ina. Sa pagtungtong ni Dolores sa edad na 15, namulat na siya sa makamundong gawain at ang masaklap pa ay ang ina niya pa mismo ang dahilan ng pagkasira ng kanyang kainosentihan. Dahil halos linggo-linggong may bago ang kanyang ina at gabi-gabi niyang naririnig at kung minsan nasasaksihan ng mga ginagawa ng mga ito. Palagi silang nag-aaway dahil hindi gusto ni Dolores ang mga lalaking ipinapasok sa buhay ng kanyang ina. Lalo pat kung minsan may ginagawa ang mga ito sa kanya. Nagsusumbong naman siya, ngunit hindi naman siya paniniwalaan ito at mas pinapanigan palagi ang mga nakakarelasyon nito kaysa sa sariling anak. Bahay ito ma, hindi motel. Pabalang na saad ni Dolores na nga maabutan niya ang kababuyang ginagawa ng kanyang ina at nang bago na naman ito na mukhang kaidaran niya lamang. Mapait na napangisi si Dolores nang nagmamadaling nagsuot ng kanyang mga gamit. Ang aga mo naman anak, nagpupunas ng nagkalat niyang lipstick ang ina ni Dolores nang lumapit ito sa kanya. Nais rin sana nitong hawakan siya, ngunit umatras dahil nandidiri sa sariling ina. Inagahan ko talaga para makapanood ako ng live show. Alam ko kasi na Makati ka kaya siniguro ko talaga na madadatnan kita para naman maipamukha ako sa iyo kung gaano ka kakati. Na pati binatilyo pinapatulan mo, mahiya ka naman sa bahay ng tatay ko. Tinaasan na talaga ni Dolores ang kanyang boses dahil punong-puno na siya sa kanyang ina. Imbis kasi na asikasuhin siya nito, ay puro panlalalaki ang alam nitong gawin. Hindi na nga siya nito nabibigyan ng allowance o ng pang-tuition dahil sa puro lalaki nito itinutustos ang perang sinasahod sa pagiging masahista at manikyurista nito. Huwag mo akong pagtaasan at pagsalitaan ng ganyan Dolores. Anak lang kita kaya wala kang karapatan. Balik na sumbat ng ina niya na mas lalong nagpasama sa loob ng dalaga. Ganun ba? Pwes mula ngayon ay pinuputol ko na yung ugnayan natin bilang mag-ina. Total naman, parang hangin lang ako sa paningin mo. Kalilimutan kong iniluwal mo ko. Nanginginig sa galit si Dolores nang bitawan niya ang mga katagang ipinukol niya sa kanyang ina. Ah, ganun? Gusto mong sirain ang buhay mo? Sige, wala akong pakialam sa iyong babae ka. Total din naman, masyado mo nang pinakikailaman ng kaligayahan ko ay magkakaganyan tayo. Galit din na bulyaw ng ina ni Dolores, sabay kuha ng bag niya at itinapon sa kanya. Lumayas ka na't wag ka nang babalik. Masyado kang mayabang iwala ka pa namang maipagmamalaki. Manang-mana ka talaga sama mo na masyadong bilib sa sarili kahit wala namang kwenta, kaya dilat ang mga matang nawala. Dagdag pa ng kanyang ina na nagpakuyom ng kanyang kamao. Wala na isang salita ang lumabas sa bibig ni Dolores dahil hindi niya na nais pang sayangin ang laway sa inang walang pakailam sa kanya. Matalim na tingin ang iniwan ni Dolores sa ina at sa lalaki nito bago bitbitin ang kanyang bag palabas ng bahay. Pagod na siya sa kakatrabaho ng pang-tuition niya, tapos ganun pa yung maaabutan niya. Kahit naman siguro sinong anak, mawawalan talaga ng respeto, lalo na kung hindi naman karespe-respeto yung tao. Sunod-sunod lamang ang pagbuhos ng luha ni Dolores dahil sa ginawa ng ina niya sa kanya. Gusto mong mapariwara ako ha, Marites? Tukoy niya sa ina habang naglalakad at patuloy na lumuluha. Pinahid ng madiin ni Dolores ang kanyang luha at inayos ang sarili ng matapat sa kilalang bahay aliwan dito sa kanilang lugar. Pwes, lalamangan pa kita. Makati ka? Pwes, mas magiging Makati ako. Nilugay ni Dolores ang hanggang dibdib niyang buhok at dire-diretsong pumasok sa loob ng gusali. Hi darling, you need some wild night? Mapang-akit na tanong ni Dolores sa unang lalaki na nabungaran niya pagpasok sa loob ng bahay aliwan. Umiti ang lalaki at tinignan siya mula ulo hanggang paa. How much is one night for you, beautiful and young lady? Kagatlabi nitong tanong ng lalaking mukhang may ibang lahi. 50,000 para sa babaeng wala pang karanasan. Malamyos ang ginawang pagsambit ni Dolores
na ikinalunok ng sunod-sunod ng binata. Naglabas ito ng tseke at agad na nagsulat ng 50,000. Pagkatapos, pinirmahan ito tsaka inabot sa kanya. "I am all yours tonight, baby." Bulong ni Dolores sa tenga ng lalaki na nagpabuhay sa dugo nito, kaya naman walang ano-ano siyang tuwang binuhat at dinala sa VIP room. "Hey, don't use sun protection, okay? I don't want to insert a plastic on me because I don't want plastic." Mapang-akit na saad ni Dolores habang tinatanggal ang botones sa suot niyang uniform. "Sure, baby. I don't like using a protection too." Mahinang tugon nito sa kanya. Gusto sanang lumapit sa kanya ng binatang may lahi, ngunit pinigilan niya ito at pinaupo lamang sa gilid ng kama. "Calm down, baby. I wanna give you some show before we start." Bulong ni Dolores sa tenga ng binata na ikinapikit at lunok nito. Tuluyan niya na nga natanggal ang sagabal sa kanyang katawan. "Oh God, you're making me crazy, woman. Show me what you got, baby." Gigil na saad ng binata at mabilis na inalis ang sagabal din ito sa katawan. Ginalingan ni Dolores at talagang lalo niyang pinapasabik ang binata. Tumalikod pa si Dolores habang umiindayog ng malamyos hanggang sa tanggalin niya na ang natitirang sagabal. "God, you're so gorgeous. Come here, baby." Utos nito, ngunit umiling sa kanya nang may pangaakit si Dolores. Mas napangisi si Dolores nang makita ang kahandaan ng pinakatatago nito. "It's my turn." Gigil na saad ng binata nang ito ay tumabi sa kanya. Mula sa labi, talaga namang siniil nito ng halik ang dalaga. At iyon ang nagpapabaliw dito sa dalagang si Dolores. "That's right, honey." Nahihibang na saad ni Dolores habang may ginagawa ang binata. Ito pa lamang ang kauna-unahang pagkakataon na naramdaman ni Dolores ang sambahin, kaya pabaling-baling siya ng kanyang ulo. Mabilis at walang kapaguran ang binata sa ginagawa niya sa bagay na talaga namang makakapaghatid sa dulo kay Dolores. Tirik na ang mga mata ni Dolores sa nakakabaliw na pagsamba sa kanya ng binata. "Feel so good, baby?" Nais sa tinig pang muli ni Dolores, kaya napangisi ang binata dahil para sa kanya, isa iyong papuri sa kanyang ginagawa. Napapasabunot na rin siya dito, ngunit hindi man lang iyon ininda ng binata at mas ginalingan pa nga hanggang sa marating ni Dolores ang dulo. "You're so sweet, baby. Now it's your turn." Saad ng binata patungkol sa bagay na gagawin nito sa kanya. Agad namang pumuesto si Dolores upang pagbigyan rin ng binata sa gusto nito. Napalunok si Dolores dahil hindi biro ang tumambad sa kanyang harapan, kaya naman kahit na kinakabahan, agad na nga niyang ginawa ang bagay na makakapaghatid din sa dulo sa binata. "That's right, baby girl." Halos pabulong ang pagkakasaad ng binata habang nakahawak sa buhok ni Dolores. Ngunit narinig pa rin iyon ng dalaga, kaya naman mas ginalingan niya ang ginagawa niya. Patuloy lamang si Dolores hanggang sa marating na nga ng binata ang dulo. Tinapik ng binata si Dolores at isinenyas na mahiga na dahil handang-handa na ito sa laban na magaganap. Natatakot man, sinunod yun ng dalaga, tsaka humiga sa kama hanggang sa pumwesto na nga ang binata. Kagat-kagat ni Dolores ang kanyang labi. Halos magdugo na nga ang kanyang labi sa diin ng pagkakakagat niya dito, ngunit para sa kanya, wala na itong atrasan. Gigil at talaga namang hindi na mapipigilan ng binata. Impit ang tili ni Dolores nang maramdaman ang binata. Ngunit kung ang binata ay talaga namang masayang-masaya, kabaliktaran iyon ang nararamdaman ni Dolores dahil para siyang tinitiris sa labis na hapdi at sakit. Tila troso ang daladala nito, kaya halos mawala na ng ulirat ang dalaga.
Walang humpay ang ginagawa ng binata. Halos mabalo na ito sa sobrang saya dahil ito pa lamang ang kauna-unahang nakakuha siya ng isang babae na ito pa lang ang una. Matapos ang ikatlong palabas sa pagitan ng dalawang taong nag-iisa, doon pa lamang ni Dolores naramdaman ng iba yung saya, kaya napasabay na siya sa ginagawa ng binatang walang planong tantanan siya hanggat hindi ito nangihina. Lalo namang nanggigil ang binata at mas pinagigihan, kaya naman maya-maya lang, parehas silang nakarating sa dulo. Pawisan at talaga namang mga lupaypay ang katawan. Bagsak silang pareho, ngunit mas naunang nakatulog ang binata kaysa kay Dolores. O mas tamang sabihin na walang planong matulog si Dolores dahil aalis siya at withdraw niya ang tseke na ibinigay sa kanya. Napapangiwi man sa labis sa sakit si Dolores, pinilit niyang tumayo at dahan-dahang umalis sa tabi ng nakadapang binata. Satisfied na satisfied pogi ah. Nakangising saad ni Dolores bago tuluyang iwan ang tulog na binata. Pagkalabas ng gusali ay nagpara ng taxi si Dolores at nagpahatid sa pinakamalapit na bangko upang doon nga ipalit ang hawak na papel. Pahintay na lang manong ng bayad, magwi-withdraw lang ako. Nakayukong paalam ni Dolores sa driver ng sinakyan niyang taxi. Sige lang miss, maghihintay ako. Nakangiting tugon nito sa kanya, sabay kindat na ikinangiwi ng dalaga. Nagtayuan din ang balahibo niya dahil nakakadiri para sa kanya ang malisyosong tingin nito sa kanya. Nagkibit balikat na lamang siya at nagdire-diretso na nga siya sa loob ng napiling bangko at matapos niyang makuha ang 50,000, bumalik na siya sa pwesto kung saan nakaparada ang sasakyang inupahan. Pwede rin namang ikaw na lang miss ang ipangbayad mo sa akin. Nakangising saad ng driver nang iabot ni Dolores ang pera. Naku, pasensya na manong, hindi ako pumapatol sa gurang. Mataray na saad ni Dolores matapos isinampal sa pagmumukha ng may edad na manyakol ang 500 na bayad niya sa paghatid nito sa kanya. Hindi magawang pumalag ng driver dahil may 2 gwardya sa tapat ng bangko kaya inis na lamang itong umalis. Nag-check-in na lamang si Dolores sa kalapit na hotel at bukas niya na lamang planong maghanap ng apartment na maaaring tirahan. Pabagsak na ihiniga ni Dolores ang kanyang katawan sa malambot na kama ng hotel na napag-check-inan niya. Na hindi na nagawang maglinis ng katawan ni Dolores kahit na nanlalagkit na siya dahil labis na talaga ang pagod niya. Isama pa ang pananakit ng bagay na iyon sa kanya. Paggising niya nga kinaumagahan, tumawag siya ng customer service at humingi ng maaari niyang pamalit dahil hindi naman niya maaaring gamitin ang damit niya dahil madumi at malagkit yun. Matapos makipag-usap ng dalaga sa telepono, nagtanggal na siya ng damit tsaka pumasok sa banyo. Shower lamang ang naroroon at walang bathtub kaya naligo na lamang ang dalaga kahit na parang gusto niyang magbabad. Matapos maligo, sakto na ang pagdating ng kailangan ni Dolores, kaya naman nakataping niya lamang sinalubong ang binatang crew, ngunit nang aabutin niya na ang bitbit nito, siya namang pagkahulog ng kanyang tapis. Pupulutin na sana ni Dolores ang tuwalyang nalaglag, ngunit nakita niya ang paglunok ng binata kaya hindi niya yun kinuha at unti-unting lumapit sa binatang crew. Ma'am, ano pong ginagawa niyo? Nahihirapang tanong ng binata sa kanya. Ngunit ngumiti lamang ng mapang-akit si Dolores at dahan-dahang pinadaos-dos ang kanyang kamay pababa sa hita nito. Gusto mo bang nakikita mo? Malamyos na saad ni Dolores. Hindi na nakapagpigil pa ang binatang crew at agad na isinandal si Dolores sa pader. Agad siya nitong siniil ng halik at talaga namang halos magkahanda sugat-sugat ang kanyang labi dahil sa paghalik ng binata. Tila ba sabik na sabik rin ito sa bagay na yun. Ito pa lamang ang pangalawang lalaki na kanyang makakasama. Mabilis ang ginawa nila ng mga oras na yun. Pagkatapos ng kanilang halikan, agad na nga silang pumwesto. Hindi na sila makapaghintay pa.
Habang ginagawa nila yun, nakukuha pa siyang halikan ng binata. Napapapikit naman si Dolores at napili niyang kumapit sa bedsheet ng kama. Parehas nilang hindi mapigilan na may lumabas na ingay sa kanilang mga lalamunan. Tila mga uhaw na uhaw sa bagay na yun at ilang sandali nga, parehas nilang narating ang dulo. Mga lupaypay at pawisan dahil sa naganap na iyon. Salamat ma'am, mauna na ako. Kung kailangan mo ulit ng gagawa nito, tawagin mo lang ako. Nakangiting sad ng binata bago mag-iwan ng numero kay Dolores. Umiti lang din si Dolores bilang tugon at matapos ng lumabas ng binata, binasura niya ang numerong bigay nito dahil ayaw niya na ulit-ulitin kapag nakasama niya na. Mas gusto niyang iba-iba para iba-iba rin ang saya. Kinuha na nga ni Dolores ang paper bag na may lamang damit at sinuot niya na iyon pagkatapos ay lumabas na siya dahil nakadama na siya ng gutom. Sa isang karinderya piniling kumain ni Dolores. Marami siyang in-order na pagkain dahil talagang naubos ang enerhiya niya sa dalawang makisig na lalaki. Kumpiyansa naman si Dolores na walang naipunla sa kanya dahil siniguro niya iyon. Ngunit mas kailangan niya pang mag-ingat kaya bumili siya ng protection upang hindi siya mabuntis. Nasa ikalawang baitang pa lang sa kolehiyo si Dolores kaya hindi niya nanaising may mabuo sa kanyang sinapupunan. Matapos kumain at magbayad, nilisan na ni Dolores ang kainan at naglakad-lakad upang makahanap ng apartment na kanyang tutuluyan. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, biglang tumunog ang kanyang cellphone kaya tumigil muna siya sa paglalakad at kinuha ang kanyang hard touch na cellphone at sinagot ang tawag ng kanyang kaibigan na si Mika. Balita, bungad niya agad sa kaibigan pagkasagot ng tawag. Bruha ka, bakit hindi ka pumasok ngayon? Mataas ang boses na tanong nito sa kanya. May nangyari lang kaya hindi ako nakapasok ngayon pero bukas papasok na ako. Dumiskarte lang muna ako kasi ng pera dahil next week tuition na naman natin. Paliwanag ni Dolores sa kaibigan na ikinabuntong hininga nito dahil alam nito ang pinagdadaanan niya at ang paghihirap niya. Bruwa ka kasi, bakit hindi ka nagsasabi? Pwede naman kitang pahiramin. Saad pa ng kaibigan ni Dolores. Alam mong ayoko nang may pinagkakautangan ako, hindi ba? Kaya kahit na mahirapan pa ako, ayos lang. Wag lang ako magkaroon ng utang. Siya, sige na muna Mika, dahil may nilalakad ako sa ngayon. Bukas na lang tayo mag-usap ha. Bye. Mabilis na ibinaba ni Dolores ang linya kahit na umangal pa ang kanyang kaibigan dahil gusto pa siya nitong makausap. Ngunit sadyang walang ganang makipagkwentuhan si Dolores kaya in-off niya na rin diretso ang kanyang telepono at nagpatuloy sa paghanap ng kanyang tutuluyan. Nagpatuloy muling maghanap si Dolores ng maaari niyang upahan ngunit bago yun, dumaan muna siya sa isang parmasya at dun nga siya bumili ng proteksyon. Kuya, available pa po ba yung nakapaskil na karatula sa room for rent? Tanong ni Dolores sa lalaking lumabas galing sa loob ng may kalakihang bahay. Ay nasaktuhan mo ganda yung isang kwarto kasi kakalis lang ni Tanda ng gumagamit dun dahil hindi marunong magbayad ng upa. Saad nito na ikinangiti ni Dolores dahil sa wakas nakahanap na rin siya. Naku, ang swerte ko naman. Saan ko nga pala pwedeng puntahan at lapitan ng may-ari? Tanong pa ni Dolores. Halika sa loob ganda, samahan na kita kay Tanda. Anito at iginaya na nga si Dolores papasok. Ilan ba kayong boarders dito? Usisa ni Dolores habang naglalakad sila sa medyo may kahabaang pasilyo. 5 lalaki at 6 atang babae. Basta ang limit lang dito ay 10 pero may isang boarder na isinama yung syuta kaya sumobra ng isa. Tugon nito at tuminto na nga sila sa pinakadulong bahagi na may nakaukit sa pintuan na landlord-owner. Nandito na tayo, ikaw na lang ang pumasok sa loob. Kapag kasi sinamahan pa kita sa loob, baka singilin na ako dahil late na ako ng 1 linggo sa pagbabayad ng upa. Wala pa kasing padala si Mudra na nasa ibang bansa. Salaysay pa nito na tinanguan lamang ni Dolores at kumatok na nga siya ng madahan sa pinto ang nakasarado. Nagpaalam na rin yung lalaking tumulong kay Dolores na hindi naman nagpakilala at maya-maya pa nga bumukas na rin ang pintuan
at isang lalaki na siguro'y nasa 40s pa lang ang bumungad kay Dolores. "Anong maipaglilingkod ko sa iyo, iha?" Tanong agad nito sa kanya matapos siyang papasukin sa loob ng silid. "Naghahanap po kasi ako ng pwede kong upahan, tapos sakto po na nakita ko yung nakapaskil sa labas na available po kayo kaya nagbakasakali po ako." Malambing na tugon ni Dolores matapos umupo sa itinurong upuan ng landlord. Sinadya pa talaga ni Dolores na babaan ang suot na maluwag na t-shirt para maipakita sa landlord ang kanyang kagandahan. Sa mga mata pa lamang ng landlord, batid ni Dolores na naaakit niya ito kaya napangisi siya at umaktong normal na para bang baliwala lamang sa kanya ang mga ginagawa niya. Bago sumagot ang landlord ay napalunok muna ito at mabilis na nag-iwas ng tingin. "Mayroon nga kaming bakanting kwarto at katabi lamang initong silid ko kaya maaari mo na iyong gamitin. 3,000 kada buwan yung upa dahil may banyo, may kuryente, tubig naman na. Tapos mayroon na ring may higaan kaya sulit na sulit ang 3,000 mo." Pahayag ng landlord na ikinatango-tango ni Dolores. "Ay, salamat naman at nakahanap na rin ako sa wakas. Kanina pa po kasi ako palakad-lakad sa gitna ng kainitan kaya ang saya ko po na may matutuluyan na ako." "Siya nga po pala kuya, mag-a-advance na po ako ng bayad, good for 3 months. Saad pa ni Dolores habang inaalis ang sagabal sa katawan. "Iha, hindi tama yung ginagawa mo. Kahit pa sabihing matanda ako sa'yo, lalaki pa rin ako at hindi tama ang ginagawa mong yan." Napapalunok nitong Saad. Inosente namang nagkagat ng kanyang labis si Dolores. "Naku, pasensya na po. Sobra lang po kasi ako naiinitan. Hindi ko naman po intensyon na akitin o kung anuhin po kayo." Pabebing Saad niya. "Naiintindihan ko, iha. Siguro huwag mo na lang ulitin lalo pat labas-pasok ang borders ko dito at makita kanilang ganyan. Ano yung iisipin nila?" Salaysay pa nito na ay kinatango-tango ni Dolores. "Naiintindihan ko po. Ito na nga po pala yung advance payment ko." Iniabot ni Dolores ang pera sa landlord at nagpaalam na tsaka nagdire-diretso sa kanyang magiging silid nang ibigay na nito sa kanyang susi. "Pakipot ka pa. Bibigay ka rin sa akin." Sambit ni Dolores nang makapasok na siya sa kanyang kwarto. Pangatlong prospect ni Dolores ang landlord kaya wala siyang planong sukuan ito sa kanyang pangaakit. Kahit kasi medyo matanda na to hindi naman halata at kung pagbabasihan nga yung itsura nito, mukha pa lang itong 30. Maganda kasi ang pangangatawan tapos matangkad pat gwapo rin. "You're next, Tito Landlord." Malanding saad ni Dolores nang makahiga sa kama at ipinasya na munang matulog para makapagpahinga. Lalo na ng bagay na iyon sa kanya dahil paniguradong mapapalaban na naman yun. Pagsapit ng gabi, isang halinghing ang nagpagising kay Dolores kaya bumangon siya at hinanap ang pwesto kung saan nanggagaling ang naririnig niya. Sa kanang kwarto sa katabi niya nanggagaling ang tunog. "Nakakainggit naman. Gusto ko rin ng ganun ngayon." Saad ni Dolores habang pabalik sa kanyang silid. Napatigil bigla si Dolores nang makita ang kaunting siwang sa kwarto ng landlord kaya pumasok siya ng dahan-dahan at doon niya nga nakita ang landlord na may ginagawang milagro kaya maingat siyang lumapit dito. Nagulat ang landlord nang siya ang humalili rito sa ginagawa niya. Ngunit hindi yun inintindi ni Dolores at mabilis na ginawa ang bagay na makakapaghatid sa dulo sa landlord. "Titigil na ba ako?" Mahinang tanong ni Dolores habang nakatingin ng malamlam sa mga mata ng landlord. "Huwag, ituloy mo lang yung ginagawa mo kanina." Hibang nitong Saad na mabilis namang sinunod ni Dolores. Sa kalagitnaan ng sayang nararamdaman ng landlord, biglang tumigil si Dolores at mabilis na inalis ang sagabal sa katawan. "Huwag kang maingay, Tito, at baka mahuli nila tayo." Bulong ni Dolores sa tenga ng landlord dahil napapalakas na ang ingay na lumalabas sa lalamunan nito. "Paano hindi ako mag-iingay? Napakagaling mo. Kung ganito ka ba naman palagi, patitirahin na kita dito ng libre. Babayaran ko pa yung ginagawa mo." Mahinang usal ng landlord habang ginagawa nila yun. Lumaki ang ngiti ni Dolores at mas pinag-igihan ang ginagawa niya.
Labis namang nahihibang ang landlord. Dama ng lalaki na malapit niya nang marating ang dulo. Kaya naman, pinapaalis niya na si Dolores. Dahil iniisip nitong baka magbunga ang ginawa nila. Hindi niya nais na mangyari yun dahil mayroon siyang pamilya sa probinsya. Safe naman ako dito, kaya hindi mo naman kailangang kabahan. Paliwanag ni Dolores, kaya mas nanggigil tuloy sa kanyang landlord. Napakagaling mo naman, Iha. Gusto ko na maulit to, ha. Ipapangako ko sa'yo na kahit piso, wala kang babayaran sa akin. Nakangiting saad ng lalaki bago umalis sa tabi ni Dolores. Tanging tango ang ibinigay na tugon ni Dolores hanggang sa magpaalam na siya dito at dire-diretsyong lumabas sa silid nito at maingat na pumasok sa kanyang kwarto. Ngiting tagumpay si Dolores dahil nakuha niya ang kanyang gusto at mukhang hindi niya matutupad ang pinangako niyang hindi niya muling gustong makasama ang nakasama niya na. Kailangan niya ang kwartong tinutuluyan niya kaya papatuswing niya ang sinabi ng landlord. Matapos ngang magpahinga ni Dolores, lumabas muna siya para bumili ng pagkain. Grabe din yung ingay ng magkasintahan sa kabilang kwarto. Nakakapanginit ng kalamnan, nakakainggit. Saad ng lalaki na pagtanungan ni Dolores kanina na ang kwarto palang tinutuluyan, katabi ng kwarto kung saan nakapwesto ang magkasintahan na gumagawa ng milagro kanina. Nakasabay kasi ni Dolores na bumili ang binata, kaya ginamingan niya na. Oo nga, nakakainggit. Natatawang saad naman ni Dolores. Kahit na ang totoo, gumawa rin naman sila ng milagro kanina ng landlord. Gusto ko rin maranasan yun dahil ni minsan, hindi ko pa nagagawa yun. Tura nito na ikinangisi ni Dolores. Pwede mo namang maranasan yun pero dapat may katumbas na halaga. Makahulog ang tugon ni Dolores na ikinabaling ng tingin sa kanya ng kasamang binata. Anong ibig mong sabihin, ganda? Tanong nito at tila nahihiwagaan sa kanyang sinabi. Kasi pumapayag ako pero dapat may kapalit na halaga. Siya nga pala, Dolores ang pangalan ko para naman kapag trumabaho ka na, alam mo kung anong sasambitin mong pangalan. Walang pag-aatubili niyang saad na kinalaglag ng panga ng inosenteng binata pero kahit na ganoon, nagkaroon ito ng interes na makuha nga ang dalaga. Sige, gawin natin yung Dolores kapag pinadalhan ako ng nanay ko. Desididong sambit nito sa kanya na ikinalaki ng ngiti ni Dolores. Deal, saad ni Dolores at nakipagkamay sa binatang malaki ang ngiti sa kanya. Pinagpatuloy na nga nila ang pagkain sa karinderyang kanilang piniling kainan. Matapos ngang kumain, umuwi na sila at nagkanya-kanya ng pasok sa kanilang mga silid. Sa ngayon, ipapahinga muna ni Dolores ang kanyang pinakatatago. Feeling niya kasi namamagana to. Pagsapit ng umaga, naghahanda na si Dolores sa pagpasok sa universidad. Pagpasok pa lang ni Dolores sa entrada ng paaralan nila, sinalubong agad siya ng kaibigang si Mika. Naku Mika, ayoko ng sermon mo please lang. Pagod at stress ako. Pangunguna niyang saad sa kaibigan na nakasimangot sa kanya. Bruhang to, hindi ba pwedeng mangangamusta lang? May tampong saad nito, tsaka siya inikutan ng mata. Wala kasi akong panahong ikwento ang pangit kong buhay Mika. Kaya pasensya ka na, huwag ka na magtampo. Tara na, pasok na tayo. Inakay na nga ni Dolores ang kaibigang naiinis sa kanya dahil naglilihim na siya dito. Sa gitna ng klase, bagot na bagot si Dolores. Walang ibang pumapasok sa utak niya, kundi ang makipag-isa sa iba't ibang lalaki. Mukhang naadik na talaga siya at mukha ring iyon na lang ang gusto niyang gawin sa buhay niya dahil pagka-uwi niya pa lang, pinasok niya agad ang silid ng landlord at ginawa nila ulit ang bagay na yun. Hindi pa doon natatapos ang lahat. Kaya naman ang binatang inaya niya naman ang pinasok niya at kahit na wala pang paunang bayad, ay pumayag na nga siya na gawin nila ang bagay na yun. Ang tindi mo, Dolores. Sa ilang segundo lang, pinaranas mo sa akin ang saya. Hingal na saad ng binata habang nagpupunas ng pawis. Umiti lamang sa kanya si Dolores bago nito isuot ang nagkalat na sagabal sa katawan. Mauna na ako, magsabi ka lang kung gusto mo pa at mabilis naman akong kausap. Kinindatan muna ni Dolores ang binata
bago siya lumabas ng silid nito. Ganoon na nga ang naging takbo ng buhay ni Dolores, ang magpagamit ng magpagamit hanggang sa isang gabi mayroong panibagong border ang saktong katabi ng kanyang kwarto. Kaya naman ang makuha ang atensyon ng binatang bagong border, walang ano-anong ginawa ni Dolores ang kanyang palaging ginagawa. Binigay niya ulit ang sarili dito. Napakahusay mo naman, Dolores. Magkano pala yung isang gabing to? Tanong ng bagong border kay Dolores na nagpakilalang Mark. 2,000 lang para sa mahusay na katulad mo. Malambing na saad ni Dolores, sabay halik sa labi ng binata. Dumukot na nga ng pera sa wallet ang binata at agad na ibinigay kay Dolores. Kaya naman, umiska po na ang dalaga at muling pumasok sa sariling silid. Paglapat pa lang ng kanyang likod sa kama, inantok agad siya, ngunit bago makatulog, napaisip siya sa nangyayari sa kanyang buhay. Tama pa ba to? Dahil lamang sa paghihiganti ko sa nanay ko, sinasayang ko yung buhay ko sa mga walang katuturang bagay. Naisambit niya bago tuluyang nakatulog. Paggising niya kinaumagahan, mataas ang kanyang lagnat. Hindi niya maipaliwanag ang sama na kanyang nararamdaman hanggang sa hindi niya na makayanan at humingi siya ng tulong na dalhin sa hospital. Na-confine si Dolores dahil nakitaan siya ng HIV. Halos gumuho ang kanyang mundo sa isinaad ng doktor na nag-examine sa kanya. Hindi to maaari. Hindi pwede. Puno ng pagsisisi niyang saad habang sinasabunutan ng sarili. Ito na marahil ang sukli sa mga kamaliang ginawa niya. Gamit ang natitirang pera na binayad sa kanya ng naunang kumuha sa kanya, ay nagparilis agad siya ng papel para makalabas ng ospital dahil nakakahiya na malaman ng lahat ng sakit na nakuha niya. Nanghihina man si Dolores, pinilit niyang umuwi sa kanila. Diyos ko, parusa po ba to pagsubok? Mahina niyang usal habang lula ng sinasakyang taxi. Pagkaparada nga ng sinasakyan niyang taxi, agad na siyang bumaba matapos magbayad ng pamasahe. Mabigat ang naging paghakbang ni Dolores patungo sa kanilang bahay. Nababalot siya ng labis na takot at hiya. 3 katok ang ginawa ni Dolores sa pintuan ng kanilang bahay nang makarating na nga siya sa kanila. Pagbukas ng pinto, mukha ng nag-aalala niyang ina ang bumungad sa kanya. Diyos ko, anak ko, saan ka ba nagpunta? Hinanap kita, anak. Patawad sa mga nasabi ko, anak. Nagsisisi na ako. Tinigilan ko na ang pakipagrelasyon at ipinangako ko sa aking sarili na ikaw na lamang ang aking atupagin. Mapatawad mo pa sana si mama, anak. Hindi ko sinasadyang magbitaw ng mga masasakit na salita sa'yo. Patawad, anak ko. Bumalik na tayo sa dati. Sa dati na magkasundo at masaya tayo. Kontento at walang away. Lumuluha na ang kanyang ina habang sinasambit ang mga pagkakamaling nagawa nito. Napaluhod si Dolores at napahagulgol dahil kung ang ina niya ay nagsisisi, siya ay triple ang pagsisisi sa ginawang pagsira sa kanyang buhay. Lumuhod na rin ang ina ni Dolores at niyakap ang humihiyaw na anak sa labis na pag-iyak. Mama, nagalit ako sa iyo kaya ako nagawang pumatol sa iba't ibang lalaki. Sa pagpapagamit ko, nahawaan ako ng sakit na walang lunas. Inay ko, ayoko pa pong mamatay. Gusto ko pa pong mabuhay at makapagtapos. Naguhumiyaw na pagtatapat ni Dolores sa ina na labis na ikinabigla ng ginang. Hindi niya lubos maisip na magagawa yun ng anak, ngunit hindi niya rin maiwasang sisihin ang sarili dahil siya ang mismong nagtulak sa sarili niyang laman na maging pariwara ito. O Diyos ko, patawarin mo ko, anak ko. Napaluha na rin ang ginang at mahigpit na yumakap sa anak. Gagawa tayo ng paraan, anak, para gumaling ka. Hindi totoong walang gamot sa sakit mo dahil yung kaibigan kong may katulad ng sakit mo'y gumaling din. Sa sinabi ng ina, napatigil sa pag-iyak si Dolores at nagkaroon ng pag-asa. Gusto ko pong gumaling, inay. Tulungan niyo po ko at ipinapangako ko kapag gumaling ako, aayusin ko na po natin ang mga buhay natin. Matapos nga ang naging tagpo sa pagitan ng mag-ina, tinungo agad nila ang bahay ng kaibigan ng ina ni Dolores at humingi ito ng tulong at payo sa kung paano gagaling ang dalaga. Malugod naman silang tinulungan ng kaibigan ng ina ni Dolores at makalipas lamang ang 1 taon, lumabas sa test na ginawa para kay Dolores na negative na ito sa sakit na HIV.
Kaya muling ipinagpatuloy ni Dolores ang pag-aaral hanggang sa makapagtapos siya sa kursong culinary. Nagsikap ang mag-ina sa pag-iipon ng pera upang makapagpatayo ng sariling negosyo na naaayon sa kursong tinapos ng dalaga. At sa paglipas ng halos 2 taon, naging popular ang alfresco dining ng mag-ina kaya naging maayos ang kanilang buhay. Nagkaroon na rin ng maayos na karelasyon si Dolores at humantong sa pagsasama hanggang sa biyayaan sila ng kambal na anak, habang ang ina naman niya nakatagpo na rin ng lalaking seryoso dahil ipinaabot nito sa simbahan ng kanilang relasyon.